Oy, mula kay sa iyong araw, bago pa nila gustong agawin at tirahin ng Taiwan at Pinas, ito ang natamo ng China mula sa langit mga tol. Binasa lang natin yung title. Dahil nagkulay orange daw mga kapatid yung kapaligiran sa China dahil ito sa matinding alikabok at pollution mga tol. Alamin natin to, ano na nga ba talaga nangyayari sa China mga kapatid, no? At nagkakaganito sila. No, eto ba'y parusa talaga ng langit sa kanila o talagang kagagawan din nila mismo 'no? So, etong mapapanood natin mga kapatid mula kay Sa Iyong Araw, yan huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga kapatid, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong commentary at reaction video. So, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. A sandstorm sweeping parts of northwest China over the weekend, including cities in the Xinjiang region. Isang Sandstorm. matinding pangyayari ang nangyayari sa China, kaibigan. Dahil habang pinaplano nila ang maging isang dominante na bansa sa buong mundo, ito naman ang pagbuhos ng napakaraming mga peligro sa bansang ito. Ano nga ba ang nangyari sa China? Bakit naging kulay orange ang kalangitan sa China? Ating itong pag-usapan mga kaibigan. Sandstorm kadalasan nangyayari to sa mga bansa na may malawak na disyerto. Ganyan na nangyayari. Sa Saudi, sa Dubai nangyayari din tong ganito eh. Sabi sa isang report sa indiatoday.in, malupit na buhanging bagyo ang tumama sa Xinjiang, China na nagpabago ng kulay ng langit. Pinawasan ang kita ng isang malupit na buhanging bagyo na bumalot sa ilang bahagi ng Xinjiang sa China, na ito'y nagbigay ng malaking epekto sa kulay ng langit na kulay orange at binawasan ang pagkakita ng mga mata na mas mababa sa 100 meters. Hirap ng ganyan, no? Pinatupad ng mga otoridad ang mga emergency traffic measures para sa kaligtasan ng mga tao sa kalsada sa maikli, malupit na buhanging bagyo sa ilang bahagi ng Xinjiang, China, na naging kulay kahel ang kalangitan nito. Kaya naman nagkaroon ng pagpapatupad ng emergency traffic measures para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Isang malupit na buhanging bagyo ang pinaliputan ang China at karamihan sa mga tao ng ilang milyong katao ang naapektuhan. Naglabas ang China Meteorological Administration o CMA ng babala para sa malakas na hangin at buhanging bagyo. Itinaas nito ang alerto sa pinakamataas na antas na nagsasabing ang pagbaba ng temperatura ay magiging pinakamalupit hanggang Pebrero 22. Ayon sa ulat ng Beijing-based CGTN News Channel, ang buhanging bagyo ay nagdulot ng pinsala sa mga sasakyan sa Turpan, Xinjiang, habang marami ring mga biyahero ang na-stranded sa kalsada dahil sa mababang kita dulot ng makapal at umuusok na buhangin. Pansin nyo mga tol, no? Sunod-sunod yung natatamo nilang mga ganito mga bagay. No? Sa kanila nga din pinapaniwala ang nagmula yung COVID mga tol eh. Napakaraming nangyayari sa kanilang bansa, no? Ganito yung nangyayari, ganito yung nagiging kaya marami nagsasabi, maraming mga tao nagsasabi, yan. Bunga yan ng inyong mga ginagawa, bunga yan ng inyong mga kasalanan, bunga yan ng inyong mga pagwawalang bahala, di ba? Kasi 'di ba sa bansang 'to, pinagbabawal nila yung yung Kristiyano, pinapalitan nila yung mga nakasulat sa Bible na tila ba mas makapangyarihan sila sa Panginoon Diyos, 'di ba? Tas ang dami pa nila mga bansang binubulas, 'di ba? Ang dami nila mga binubuli mga bansa, hinaharas nila, 'di ba? Kasi dahil nga daw dun sa mga nangyayaring ganong kasamaan, eto yung resulta, no? Eto yung balik ng kalikasan dahil hindi rin nila inaalagaan daw ang kalikasan mga tol eh. Sabi nga sila sa kanila yung pinaka-polluted air, 'di ba? Sa kanila yung pinakamataas ang polusyon. Tapos yung karagatan, 'di ba? Yung mga ginagawa nila, yung mga dredging. Meron akong isang napanood na balita mga tol na yung ginagawa nilang dredging sa West Philippine Sea, ang lawak na, no? Yung pagkasira ng mga corals, pagkasira ng kalikasan, 'di ba? O ayan, bumabalik mga tol ang nangyayari sa kanila. Sila ay inilikas ng mga pulis at kawani ng fire department. Sinabi rin ng ulat na noong umaga ng Pebrero 17, ang lungsod ng Hami ay nababalot ng hamog habang ang langit ay nakatagong dahil sa buhangin at alikabok. Bukod sa Xinjiang, ang mga lungsod sa lalawigan ng Shanxi, kasama na ang kanyang kabisera na Xi'an,
ay natatakpan ng alikabok, samantalang ang mga kalsada sa lungsod ng Jiuquan sa lalawigan ng Gansu ay sinara dahil sa buhanging bagyo na Grabe, oh. iniwan ang mga biyahero na na-stranded sa kalsada. Isaiah 13 verse 11, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Yan mga tol, isa yan sa karakteristik nila. No, masyado silang palalo, mapagpaimbabaw, masyado silang mayabang, 'di ba? Yung ginagawa nila mga tol, no? Lagi nilang pinaparadahan ng mga puwersa nila, yung ibang mga bansa na mas maliliit na parang napakalakas namin. 'Di ba ganun sila mga tol? Dito nga dito, wag na tayo lumayo mga tol. Ano ba ginagawa nila dito sa Pilipinas, 'di ba? Masyado nila tayong binubulas, masyado nila tayong inaharas, no? Binabantaan nila lagi tayo, gusto nila makipag-usap pero ang gusto nila sila masusunod, 'di ba? So etong nangyayari sa kanila mga tol, bunga na rin siguro 'yan ng kanilang pagwawalang bahala, no, sa kalikasan. 'Di ba matandang kasabihan, 'di ba? Kung ano yung itinapon mo, babalik sa 'di ba? Pag itinapon, 'di ba, nagtapon ka ng basura sa ilog, pag bumaha, ay babalik din sa iyo yung basura mo. Sila, 'di ba, yung mga pabrika sa kanila, 'di ba, nagbubuga yan ng mga maduduming usok, mga tol, napakaraming pabrika diyan Kaya nga tulad ng sinabi ko, ayon sa pag-aaral sa kanila yung pinaka-polluted air. Oh, wala sila pagpapahalaga sa kalikasan mga tol 'di ba? Kaya yung dito sa karagatan, kapani-paniwala nga naman talaga ay duda ng ating BIFAR na sila ay gumagamit ng cyanide, no, para lasunin, intentional, no, lasunin etong karagatan, yung mga corals mga tol. Kasi wala nga silang pagpapahalaga sa kalikasan mga tol. Ganun ang karakteristik nila Kaibigan, tayo ay magkaroon nawa ng pagbabago ng puso dahil wawakasan ng ating Panginoong Diyos ang mga taong palalo, ang mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Hilingin natin na nawa tayo mismo ay maging mabuti sa kanyang harapan. Hinihikayat kita na basahin natin ang ating mga Biblia upang sa ganun makilala natin ng husto ang ating tagapagligtas. Alright mga kapatid, yan medyo tungkol na sa Bible study yan, no. At ang hirap ipasok kasi ng ganun pag medyo naiinis tayo sa topic mga kapatid sa tungkol sa China. Alam niyo mga tol, yung nangyayari ngayon sa China, bilang isang tao, hindi rin naman maganda dahil syempre naaapektuhan yung mga wala naman din talagang kasalanan, yung mga gusto lang mabuhay ng tahimik, gusto mabuhay ng payapa. Pero para makita nila, no, na etong mga nangyayari ay bunga ng ginagawa din nilang pagpapabaya sa kalikasan mga tol. Ganun talaga 'yon, 'di ba? Mangyayari talaga sa kanila 'yan kapag pinapabayaan nila ang kalikasan. Kaya tayo rito 'di ba sa Pilipinas, kailangan talaga maging ano tayo maging masino pero gano'n din makalat din dito yung mga ilog natin puno din ng mga basura. Kaya tingnan niyo 'pag bumabaha, o 'di ba, problema din natin 'yon mga tol. Kasi nababarahan na yung tamang daluyan ng tubig 'di ba nababarahan. Nakikita natin mga tol yung balik, yun sa dami ng pinuputol na punong kahoy, anong nangyayari 'di ba, landslide, 'di ba? Nakikita natin yung balik. Kaya kung nangyayari 'to ngayon sa China, bunga nga din talaga 'yan ng pagpapabaya nila. So hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron ka nais sabihin at meron kang gustong bigyan natin ng reaction video mga tol, kung meron kang gustong i-request na gusto mong bigyan natin ng reaction video and commentary, pwede mong ilagay yan sa comment section sa ibaba. Maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.